Mariing pinabulaanan ni Julius Babaw na nakatanggap siya ng 10 milyong piso sa mag-asawang Diskaya nang interviewin niya ito. Sa nilabas ng pep.ph na kung saan ay nakausap nila si Julius Babaw, nakasa dito na pinabulaanan ni Julius ang aligasyon sa kanya ng mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto. Ayon kay Julius ay ang nangyaring interview niya sa mag-asawang Diskaya ay lifestyle feature lamang umano at hindi news report kung paanong from rags to riches ang nangyari sa mag-asawang Diskaya. Pagpapatuloy pa nito ay nangyari umano ang interview sa mag-asawa, wala pang nababanggit ang mga ito na tatakbo sila sa politika. Unang-una, ang interview na yon ay hindi isang news report. Ito ay lifestyle feature para sa YouTube channel ko na naglalabas ng mga inspiring success stories. At the time of the month in 2024 when the interview was made, it was a profile feature of a couple who rose from rags to riches because of their different business ventures. Walang katotohanang may 10 milyon na involved for this interview. Ang layunin ng vlog ay ma-inspire ang mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Very interesting kasi ang rags to riches story nila. Noong nangyari ang interview, wala pang nabanggit na plano ang mag-asawa na papasukin nila ang politika. Hindi pa rin lumabas ang kahit anong issue na may kinalaman sa kanilang mga government projects nung panahong ito. Ang nais lang nila noon ay ma-share ang kanilang success story sa publiko. Ito ang naging sagot ni Julius Babaw kaugnay nga sa pagkakadawit niya sa naging post ni Mayor Vico Soto sa Facebook nito na kung saan tinutukoy ang media na tumatanggap ng 10 milyon umano para lamang ma-interview ang mga katulad ng mag-asawang Diskaya. Hindi lamang si Julius Babaw ang dawit dahil maging si Corina Sanchez ay nadawit din sa post ni Mayor Vico. Kung ating babalikan ang post ni Mayor Vico, wala naman talaga nakalagay na pangalan sa kung sino ang mga media na tinutukoy nito. Ngunit nakapost ang ilan sa screenshot mula sa vlog sa nilabas ni Babaw at Sanchez na kung saan na-feature nila ang mag-asawa. Kaya agad na naglabas din ng statement si Babaw at Corina upang linawin ang post ni Mayor Vico Soto. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin na mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, "Oy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 milyon? Para lang magpa-interview sa akin?" I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtayo sa gray areas, hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our positions may be. One step at a time. Not an exact figure pero alam nyo na. Tama po, Mayor. Corruption doesn't only happen in government. It also thrives when media, business, and other sectors compromise integrity for money. Kahit hindi illegal, malinaw na nakakasira ito sa tiwala ng tao sa mga institusyon. Sana mas marami pang mamahayag ang pumili ng prinsipyo kaysa sa pera. Dahil sa huli, reputasyon at kredibilidad ang tunay na puhunan nila.
Kung bawat isa sa atin ay gagawa ng tama sa maliit man o malaking paraan, mas madali nating mababago ang sistema. Let's also talk about how our country's corruption starts at a very young age due to systemic and cultural practices such as regalo or pamerienda kilama. As this has been a practice, corruption is done, either consciously or subconsciously. Bata pa lang, ini-instill na yung magpalakas ka dyan. Concept, padrino concept through giving of gifts. So you'll be favored. Thus, pagtanda, people think that nothing is wrong. I admire you, Mayor. Kailangan talaga ng leaders who are brave enough to speak truth like this. Thanks Mayor Vico Soto for saying what many are thinking. We need more of this kind of accountability. Integrity should never be for sale, especially not by those who shape public opinion for decades. Media holds power and with that comes responsibility. Ethically speaking, any interview should be free. If paid na yan, basically sponsored content or paid showcase na yan. Content creators and journalists should be held to that standard na kung binayaran sila ng interviewee in any form, dapat dinedeclare sa viewers. Kaya nga isang term din ay free press, di ba? We are independent to criticize the government, including those who partake in it. And now, should we see them as a promoters? Kasi may paid sponsor. Ilan lang naman talaga sa mga prominenteng journalists who hold their integrity and honor as they take the responsibility to inform, educate, and influence the public. Mass media and social media are very dangerous medium nowadays for a greedy people.